nakauli ko. So nakita na ko og unsa siya nga muhatag siyang serbisyo sa katawhan sa pagadian. Do you often go to the barangays? Yes, I often go to the different barangays. In a week time, siguro may katulo, kaupat, katulo mo, munaog siya ko. People, mauna ako na-realize yun, ma'am. When you smile, people smile back. Oo. So, siyempre, Mo lamig na ka na laman. siya. Dako kayong hagit sa kuha. On the other hand, dako kayong akong responsibilidad Oo. nga para sa akong mga kaliwat ini nga mga Muslim. Nga diin, All of us as a team should make sure nga mag-come up ni og plan and make sure nga kana nga plan is ma-implement yun na siya. Your thing. True. So if wala kay tayong mga tao coaches nga maka-enhance, maka-develop ana iyang skills and talent will only just as good as kung saan na siya daan. Tinuod. So kinahanglan ta Wala na makapa-improve din. ana. Mga ka-RN, kumustag maayong adlaw kaniyong tanan. Welcome na usab sa atong bag-ong episode sa atong programa nga Waway Speaks live nga madungog pinaagi sa 91.9 radyo natin FM Pagadian ug pinaagi usab sa atong Facebook page ang RN News Pagadian ng 91.9 ug of course ang atong official YouTube channel. Mga ka-RN, ang kabatan-unan mauna karon ang kusog og paglaom sa ato ang umaabot apan andam na baka di kini sila mosulod sa ato ang serbisyo publiko labi na sa atong komunidad. Sa mga kaigsuonan nato dinha sa Barangay Tiguma, atong paminawon ug atong ila-ilahon karon ang usa ka batan-on ug atong panghatagan og panahon nga makahatag og bag-ong ideya o makahatag siya og dugang pangliderato alang sa atong mga kabatan-unan ug sa atong mga katawhan dinha sa Barangay Tiguma. Ug of course, pleasure nato sa atong programa sa Waway Speaks nga makauban nato karong adlaw ang ato ang bisita si Sir Rashid Gampong. Maayong adlaw. So, maayong adlaw din, no? Ako din si Rashid Gampong, nagapuyo ko sa Zone 2, Barangay Tiguma, Pagadian City. Tapos, 23 years old na po ko karon. Tapos, nag-eskwela ko sa St. Columban College. Akong kurso nagikuha kay BS Criminology. Tapos, 4th year ako karon. Tapos, kuan po, isa po day ko ka varsity player po sa St. Columban nga volleyball team. So, Mayong adlaw ni mo Rashid. Of course, pahibalo og pasiuna nga pagpaila kang Rashid, siya ang anak sa ato ang former kapitan des Barangay Tiguma, si Sir Ali Gampong. Di gyud malimot, no? Ang mga katawhan di jud malimot sa iyang liderato kaniadto, gumikan kay dako ug kayog legasiya nga nahatag no sa atong mga katawhan sa Barangay Tiguma. But this time, ang iyang anak parte ra bang habuga, pertibo pong gwapuha, ready for musabak sa public service. Pero prior to that, Rashid, amo sa kang ila-ilahon pag-ayo. Kinsa ba gyud si Rashid in person o sa gyud ang imuhang kinaiya? So, si Rashid ay no kay kuan, isa ka batan-on nga kana bitong nakita na ako na kuan sa kay lagi akong papa sa una kay kapitan. Tas mo na murag na-reflect na ako kung sarili sa yaha bitaw, like murag mas nindako ko nga kailangan bitaw nga murag na ako'y mabuhat sa katawhan pud. Mo na siya kung kuan, mo na murag makita pud sa mga nakailan na jud sa kuha bitaw. Nga makita nila bala ako daw murag same ko sa akong papa, pero dili in terms in attitude kay akong papa kabalo dito ato isog kayo. Isog ito. Pero dili lang jud yung ato. Ang ako lang kay kuan kanang willingness to serve sa katawhan bitaw sa Barangay Tiguma. Mo na jud ako. Nagmata ka nga nakita nimo imong papa naa na sa public service. Apa man siya sa Bureau of Fire, no? Nagtrabaho man siya as a fireman, no? So unsa nakita nimo nga kinaiya sa iyaha nga paminaw nimo nga very maka-amaze ba isa ka amahan og isip usa ka leader sa community? So atong wala pa na kuan akong papa, no, wala pa siya nagdagan as sa barangay level. So, pa siya musulod sa kuan pa na siya kanang fireman jud na siya sa una, tapos sa muang zone siya ang president. Mo na makita na ako sa akong papa bitaw kung unsa siya ka strict in terms sa mga kuan, sa i-follow nimo nga kuan bitaw dapat maayo nga binuhatan. Dili jud na siya ganahan kanang mga bugoy-bugoy, wala na siya ginailang nga ana sa akong na-witness sa una no nga bata pa ko. Nakita jud ako ang ka-strict sa akong papa nga, pero kanang in terms nga maayo lang pod. Dili siya nag-aside nga di porket parente nimo sila kay imuha din siya labanan. Dili siya nga ana naga-fight siya in the name of justice jud nga ana iyaha. Ang iyang pagkaisog dili ba maabutang nga negative sa sa inyong mga kasilinganan labi na sa inyong zone nga isuga pa na ning presidentihan nato ay
Well, Unsa ilang panglantaw sa imong papa nitong panahon? well, normal man jud po no sa mga katawhan nga maka istorya sila negative thoughts about sa akong papa no kay lagi ang anak isog akong papa. Pero para sa ko ano daghan man po nakakuan nga mga tao bitaw nakaingon nga dili man pud siguro mabuhat na sa kung ni Ali kung dili man gani Kung may rason. kung wala ra bitay rason. Yes, Dili na siya definitely. mabuhat og ingana jud diretso. Mhm. Balik ka lang iya ha, gusto lang siya nga mahimong model bitaw jud sa mga katawhan nga kanang gusto magbuhat og mga daotan, ganahan niya sampulan para gani ang atawang barangay or amuang purok mahapsay nga na yang gusto. Doon may panahon nga ubanon ka sa imong papa, makita nimo og giunsa niya ang pagserbisyo sa iyang mga katawhan. Ang pinakauna na ko nakitaan ano kay katong sa purok president pa lang siya. Okay. Like sa ang atbang magud sa Mumbalay kay ang Tiguma Elementary kanagi makitaan jud ako siya ba nga willing siya mo serbisyo bitaw jud sa kanang katawhan. Kay walay ning kuan siya, walay ning duol siya bitaw nga murag nang need og assistant or kanang tabang bitaw para sa eskwelahan. Kung dili siya jud mismo ang minduol sa eskwelahan Siya mo para mismo, mag-donate og okay. kanang kung unsa ang kailangan sa eskwelahan kay ako dato man ko eskwela pud sa Tiguma Elementary. Na witness jud nako nga ang eskwelahan walay covered court and wala siya canteen. Lisod pod kayo. Lisod kaayo siya. Kay labi na og ulan-ulan samot po kanang init kay nga mag-flag Wa- racing activity, mi nga. no? Oo. Mag-flag racing mi nga init kayo murag kana bitaw na witness jud ako na. Tapos dira na ko nakuha akong papa nga nakaingon ko nga kani siya kay murag gusto jud po siya mo serbisyo sa katawhan. O na ingato walay ning dool siya jud mismo ang ning kuan. Sa offer pag-abante na niya ingato. sa after being the zone president, abante siya is barangay kagawad and then parang tinahimo siyang barangay kapitan. Usa pay matawag na tong values nga nakita nimo as a leader nga probably pwede nimo makuha no puhon-puhon ug matagaan kag panahon. Ay sa in terms of values akong papa kay nakita jud nako no nga naa jud siya sense of responsibility. Like kung unsa man gani ang sakto mao na jud iyang kuanon. Bahala pagdugay na kay na niya kaila ang mga ubang katawhan nadto, wala jud na siya ginakuan, ginasaydan. Og labi pud na no nga sa isa barangay naman jud na times pod nga dili say mang color bitaw like Yes, nga of ana. course. Oo. I-welcome jud na niya, colorless jud na siya paingon ana. Although na siya loyalty sa iyang kuanan, iyang gisaydan, pero in terms of kanang palakad na sa barangay colorless jud na siya. Welcome tanang tao para sa iyahay nga ana. Yeah, that's good. And hopefully ka na po ma-nurture ni mo puhon-puhon Rashid. Lagi. Let's talk about you, no? Yes, Si po. papa nimo dako kaayo og na hatag sa imong pagkatao nga nindot pod nga nakita nimo nga ingunana di ay ang environment sa public service pero gamay ra kaayo sa atong mga batan-on ang nakasabot ngano mang mo serve man ko ana yung ubang tao nga ako ara dayon kaugalingon. But how do you open your mind into public service? Siguro sa eskwelahan na ba kay mga nahawiran nga mga posisyon nga murag sinugdanan pod sa imong training as public servant? So, para sa kuha no kay kanang sa being an student athlete kay naka-help mo sa Okay. kuha nga kuan nga in the sense nga murag makita bitaw nako bitaw kung unsa ka lisod pud ang kanang batan-on nga wala pa kabalo jud unsay buhaton niya nga na. Dira na ko nakuan nga murag connected ra ang pagka-varsity player o kanang pwede ka nga mo pwede nimo ma-apply bitaw in terms of leadership. Tapos ako kay willing lang pud ko nga kuan tawag ani nga ipadayon bitaw kung unsang naagihan sa akong papa pod. Gusto na ko nga kuan dili bitaw murag tawag ani kanang mabaliwala ang ubang kabatan-onan nga kuan paminon nila nga murag walay barangay or walay unsa ba nga officials nga murag ning dapig sa ilaha. Kana akong gustong mga kuan. Sa atis papafeel nila nga mapafeel ako sila ba nga open arms sila towards sa barangay and also na apoy mo welcome jud sa ilaha. Somebody who can be somebody nga masampit na pinapanahon sa kalisdanan no pero sa imong edad you are still 23 no the verge pa na siya sa kanang matawag na to maturity o murag tunga-tunga pod sa pagkabatan-on but kabaw ko taas na kay kag paglantaw para sa atong magkabatan-unan sa barangay Tiguma. Nakita naman nimo sa pagsugod pa lang sa imong papa unsay senaryo sa inyo nga barangay diri ka sa maglantaw karon sa mga kabatanunan. Unsay makita nimo nga pwede ka na ko ni i-share if ever given the chance nga pwede na ko mahatag sa ato ang mga kabatan-unan sa barangay Tiguma nga ako ang mga nakatunan mo sa. So kuan ang ako lang diyan no kay ma-share po nako to ang about sa among unity sa among grupo kay naamong gud mi kanang grupo sa barangay karon nga Tiguma Youth Leader. Tiguma Youth Tapos Leader. kana lang unta ko makuan ba nga
makita bitaw sa mga kabatan-unan kung unsa ang ka-unity sa amuang kuan under kay Madam Chairman Tampos. Tapos kanang murag maura man jud pud ako maingon But dito todo na. inyong advocacy is aside, of course, you have to be united in terms sa inyong mga panginahanglanon. Pero unsa may ibang gusto pa ninyo nga ikatampo sa toong barangay puhon labi na sa inyo nga mga batan Puhon no sa aking anak kay ako nagatuod jud kuno nga ang education jud pud ang kanang number 1 jud kayo. So puhon man gani if makaluyan man kay ingana no. Ang ako yung gusto nga sugdan ng aktibidad kay kana yung about sa education. That's good. Like daghan mo ko karon nga kabatan-unan kinagkalisod labi na ubang pamilya bitaw nga murag nagakuan lang, naga-survive lang sa daily living nila tapos syempre dili kay nila masuportahan ang pag-eskwela silang anak. Dira na dai mosulod ang kanang aktibidad nga mo namo puhon if ever man nga makuan kaluyan ang education jud nga scholarship nila sa mga kabatan-unan. Dili kay kanang kung kinsa lang ang mga kaila ang among pasudlon. Kung dili magbuhat pud mi kanang kung kinsa jud to suitable o kanang fit jud bitaw para makakuha ng scholar. Mo na among kan jud. At least although bisag kuan siya, bisag kining athlete ka, dili lang sports mo ginahuna di ay. Yes, Number 1 gid mo nga kuan nga edukar ang mga kabatanunan. Kay dili man gud kay kanang mga tao bitaw karon nila ang mindset nila varsity player kuan man na siya into sports lang jud na siya pero dili na may gina-maintain nga grades ana kay if ever man gay ma-fail mi ana dili mi pwede makadula. Napoy tendency nga matangtang mi sa varsity po. Ayun. Of course kinahanglan po ng disiplina po. Point of view nimo Rashid para sa ato ang para sa mga nakita nimo nga mga problema nato sa community especially sa Barangay Tiguma. Unsay matawag nato nga imuhang nakita nga kinahanglan gid kaayong hatagan og pagtutok although maayo ang pagdumala sa ato ang kasamtangan nga administrasyon pero kamo no nga mga batan-on di man gyud na 100% makita sa ato mga barangay official. Kamo unsa pay mga nakita ninyo nga mga problema sa atong community? Ang ako bitong nakita jud no nga murag feel nako nga murag mo ni pinakadako nga problem jud bitaw nga gina-face sa Barangay Tiguma. Kay ang mga kabatan-unan nga nalalong sa droga. Ayun. Mao jud na siya ang kanang number 1 jud kay nga ako nga napansin bitaw nga nay problema kay every zone kasi naa siya mga reports nga naa din nagamit og ani nga mga illegal drugs. Mao na siya murag number 1 concern siya kinako karon. But the very heavy kaayo nga responsibility pero sa inyong level na although mga batan-on mga bata-bata pa given the chance to be in the public service unsay mga own little way nga pwede nimo nga ma-share para sa atong community? So mutuo man pud ko sa sayings no nga magpa-activity og mga sports para malayo ilang attention bitaw towards mga illegal things na ginabuhat like kuan sa drugs pero mas ganang ginatuuhan jud pud ako no nga kanang mga activities bitaw nga bahin na pud sa mga BJMP ba kaya or dili kay 53rd Battalion nga magkuan sila magpa-educate sila sa mga kabatan-unan ba kung unsa man gani ang epekto ng illegal drugs sa lawas sa kabatan-unan ug unsa pud ang epekto silang utok and also unsa ang consequences kung masakpan man gay sila o madakpan sila nga nagbuhat sila ging anang nga binuhatan. Mao na akong kuan jud. That's good no. Importante kaayo yung nanang mga minding itong mga kaigsuonan karon labi na sa atong mga kabataan. Dili ra bagyod tanan no nga parehas og kanang kining kaagi ba no nga nindot ang inyong kaagi. Pero si Rashid is also a member ka sa Eagles no. Yes po. I-reform ni siya. Kabalo ko daghan gid pud kang mga nakatunan being part of the organization. Yes po. Kuan mostly no kung mga nakatun-an karon sa in terms of values di po sa life kay naapod sa kanang kuan sa organization ako nga kuan sa Eagles. Labi na dako po ko pasalamat sa ako ang kuan bana sa akong ate which is si Doc Nasyad nga gipasulod ko niya sa Eagles sa iyang club nga Makisig Eagle Club. Importante yan daghan pud kang magkatunan values and discipline sa kaugalingon puhon imo po nang ma-share sa inyong community. Yes, Rashid, can we talk about mobalik ta sa Tiguma youth leaders no? Pila na mo kabuok og kinsa nag-comprise ani nga maong grupo? Kanang kuan sa Tiguma youth leaders kay mga nanami sa 30 ata kapin nga kuan members tapos kana siya gipanguluhan jud na siya sa mga kuan sa mga kauban pod nako nga Tiguma youth leaders murag mga kauban ako founder ba nang tawag ana. Mo na sila tapos murag naka-decide magud migod nga if kami lang
why not i-share na mo sa lain bitaw kabatan-unan nga naapoy insight nga same sa amua Good. nga mo help sa barangay. Mm-mm. Mo na nabuhat na mo ang Tiguma Youth Leader. Okay, so in short, Nga you're mo still expanding. Mm-mm. You are welcoming everybody nga gusto mo mahimo nga part. Yes. Well, Kung sa ilang himuon, kung gusto silang Yes, po. makauban ang Tiguma Youth Leaders, Yes, so po. ilang kinsa ilang pwede duulon. if kana man gani, pwede pod ako mga kauban. Mhm. Kay halos manggod every zone bitaw sa barangay Tiguma, naa na siya yung mga members sa Tiguma Youth Leader. If Okay. ever man gani Well represented na ang Mm-mm. mga Yes zones, po. okay? if ever man willing sila mo appeal, welcome jud kay sila sa mua. Mhm. Pwede sila mo approach ang mua nga mo join man gani sila sa mua sa Tiguma Youth Leader. Dawaton jud na mo sila. Kay Mhm. kami welcoming jud kami sa mga kabatan-unan karon nga gusto man gani mo serbisyo pod sa kanang That's ato good. ang barangay. Okay, nakita na ko ang Tiguma Youth Leaders nagpabilin og nakita na tong nagasuporta sa kanunay na askiliran ni Kapitan Che Tampos. Kabalo ko daghang mga activities nga niuban mo niya. Yes Unsa po. pa may mga activities nga matawag na to nga makita sa mga tao nga naa mo nagsuporta sa ato ang barangay council. Ato pa lang ko ano murag if I'm not mistaken no kay murag last month pa ata to nga Mm. first activity na nahawiran sa youth leaders which is katong kuan sa summer youth camp. Okay, yeah. Mo to siya natoy murag padula dadto, Mhm. na volleyball, na ay basketball nga Milo exhibition, Mhm. tapos naapoy futsal, clinic, tapos kanang kuan, Tiguma Youth Leaders na po ang nagdalaan na. So kato Mhm. pa lang nakita na jud na po na mo no nga naa jud po potential ning na grupo nga Mm-mm. kuan ang Tiguma Youth Leader. Kay willing man jud sila mo serve even though wala sila kuan bitaw murag gipugos ni Kap nga kamo lang siguro ang mukuan ani. Mhm. Kanang nakitaan lang jud ako ba nga willingness nila nga mukuan bitaw. Mhm. Tapos naapod tong sa amuang Tiguma Youth Camp nga Yun. na-held na mo sa Tabina. Murag Dadto, ubay-ubay gid mo adto. Mo no jud to ang pinakadako nga mo na aktibidad nga Mhm. amuha jud nahawiran ang Oo. sa Tiguma Youth Leaders. Murag po. usa na sa mga naibgan sa ubang barangay, murag Mhm. ubang barangay na malhin na lang hilo og Tiguma kay tungod sa kabibo ninyo. Actually napapud mi Oo. kanang bag-o karon ang Oo. sa Tiguma kuan food fair. Yon, that's Mm-mm. the latest one. Yes po, mo na ang latest na mo karon nga. Kamu may namanday dito. Gipanghunatan yun na sa akong mga kauban nga kuan Mhm. Tiguma Youth Leader para lang jud nga ang mga katawhan naa sila makita bitaw nga kuan bitaw result Mhm. nga gikan ay gigama sa mga taga Tiguma nga batanon or ang Tiguma Youth Leaders. Okay, that's good. So at least no, nakita na to ang ilang mga hinay-hinanay nga na-train po sila at the same time. You were guided Yes also with the barangay council. Yes po, Mhm. gina-guide mi nila po. Mhm. So nahimon yung ate o kuya ni ato ang mga barangay kagawad so mga ato ang of course ang ato ang kapitana na sa kanunay na gyud sa inyong kiliran. Oo, always yun na si Madam Che sa mo ang kiliran Mhm. like kung unsa man gani ang makita man gani nga murag na miss bitaw namo in Mhm. terms of kanang sa mga activities Mhm. kanang always yun na siya naga-correct sa mua. Good. Like, Mhm. Willing jud si Madam bitaw nga mutudlo sa mua kung unsa jud paghapsay sa trabaho yung ana. And kami maminaw jud bi kay Kap. Mhm. Mo nang thankful jud kami Dapat sa lang iya. maminaw gyud sa kapitan kay mo na inyong mama. Mo nang thankful jud kami always Good. kay Kap kay although naami mga kuan bitaw lapses sa mua nga mga gipambuhat Mhm. still kuan ra gyapon minimum gina-guide ra gyapon jud mi niya. That's one important rule no sa atong mga barangay official nga syempre musunod gyud pud mo kay sila man ang nauna sa duyan. Point of view para sa atong mga batanon karon no Rashid kabalo man jud ko Rashid kabalo ka sa senaryo sa pampolitika diri sa atong dakbayan sa Pagadian. There are two colors but although dili kay nato gina-inject ba nga ingunan na ang mga panghitabo. Unsay imong point of view sa kasamtangan nato nga nakita nga dunay duha ka mga nagkalain-lain nga mga political teams diri sa ato ang syudad ug sa atong lalawigan. Kamo nga mga kabatan-unan, unsay paminaw ninyo nga makita ninyo nga kaayuhan o disadvantage sa kasamtangan karon nga picture of politics? So para sa kuha no akong insight jud about ana sa mga colors kay na siya'y good quality and bad quality. Magsugod na sa good. Ang good niya kay murag gina-show nila ilang advokasya kung unsa man gani sila nga pagkagrupo. Tapos kanang kung unsa sila nga if ever man gani sila ang mahimong elected bitaw nga mahimong personals nga na. Well, ang bad niya kay kuan makita man jud nato no nga diri sa Pika Scholar kay mag-post tapos sa Pika sa pod kay mag-away. Mao na siya ang negative niya nga kuan like
murag Murag gubot lang siya mag-iaway. permente ba. Mm. Pero para sa kuha lang bitaw no nga ako ang mahatag lang na message about ana kay sa mga kabatanunan mostly jud sa kabatanunan kay unta mag-think rationally ta like kuan dili ta magpadala bitaw sa kung unsa lang ang gibuhian na istorya nila kay Mhm. lagi promises are meant to be broken ra ba jud. Pilian ninyo kung kinsa jud ang para ninyo nga mo willing mo serve bitaw para sa inyo jud. Mao na inyong piliya. Niya pangitaon kay na ron. Yes po. And Pero, hopefully Naara ko dire. ayun, very good. Kaya ako ganyan, confidence level to the highest. Rashid, usa pa po sa ato pagayon nimo mga insights po nimo para sa ato mga kabatanunan karon. Kay balog gyud ko nga naamang gyud po yung mga medyo taas-taas ang edad in terms. So if you are to compare karong mga panahon na into public service sa mga batanon pareha ninyo og sa mga medyo taas-taas na edad, kinsa ang mga makita nimo nga medyo mas effective in terms of pagserbisyo sa Kuan ating jud, mga no? community. Mo respeto jud ko na jud sa permente sa mga kuan. Okay. Elders jud ang kuan. Mhm. Mas nakabalo jud na sila. Pero dili po nako siya pwede maingon nga below na jud pod ang mga kuan, ang mga teenagers. Mhm. Tinaman pod goy uban gud nga kabatanunan bitaw nga murag kabalo jud pod sila ba murag naapod sila insight jud bitaw nga kung unsaon nila pagpadagan man gani if ever man gay ma-elected sila. Mao na akong kuan murag gikabiliban. Mhm. Pero in terms of experience and kanang tawag ano pagpadagan naa jud sa mga Sila elders ang nakahibalo. kuan. Sila jud But mas although nakahibalo. doon mga bagong insights nga inyo ang ma-share sa ilaha labi na karon mga technology nga di na gyud mga kaya Oh, sa kana, ang murag kana ano lang na jud lang ang back up nila. yes po murag kana lang jud Oo. ang advantage sa mga kabatanunan karon kay Mm. lagi mga kabatanunan murag na kuan na jud ba surrounded na jud sila technologies bitaw mo nang Correct, familiar jud kay sila na Mhm. and grabe na jud po ilang pagkaliteracy about sa mga technology. Mao jud na siya. Si Rashid ato pang mapaila-ila puhon-puhon no kay napa mo po sila napa may mga coming activities with Yes sa po, barangay naa pa no? po sa kuan. This coming August ay when ganitong kuan? Mm. Mga basta sa araw sa Barangay Tiguma. Karong okay, araw. well, kanang Daghang araw. dagag activity yan na makuan. Tapos mo po na no ginaimbita po na ako ang mga katawhan sa Barangay Tiguma. Labi na ang mga kabatanunan sa Barangay Tiguma nga kuan mo partisipa ta sa mga aktibidad nga paingunay sa Barangay Tiguma. Mo na jud akong kuano. Dili ta kanang kuan nga magpa-feel ta nga dili bitaw welcome kay sa mua jud welcome tanan. Everybody is welcome. Yes po. Okay, so lastly, of course, gamay na lang mo itong oras. But anyway, kabalo ko sa atong mga naglantaw karon sa Huawei Speaks Live. Ito ninyo ang madungog, ha? Pinaagi sa atong mga FM radio sa 91.9. Of course, katong mga Facebook naman karon high-tech naman ron. Yes, So, sa ato ang RN News Pagadian sa 91.9 radyo natin FM Pagadian og napatay YouTube channel. Sa unang panahon, I've been in the broadcast for more than 20 years. Wala pa ni, pero karon tanan mga kuan kinahanglan na gyud ay no. Pero it takes sa imong point of view kaning social media karon sa public service dako ba ning natabang o na Yeah. imong disadvantage sa part sa Dako imong unang naa siya kuan duwa ang yang kuan na point of view. Dako siya katabang in terms of kuan pag post bitaw tos dali ka makakuan mailado like nga na easy access kumbaga. access, yeah. Well, ang iyahang negative side niya kay dali lang ka mabuhatan pud og daotan. Mhm. Like fake news nga na. Mo na siya ang murag disadvantage. Bale ang ako na lang ana kay sa mga nagagamit og social media magkuan lang ta mag-think rationally ra gyapon jud ta. Like And be responsible also. dili ta magkuan mag-judge automatically nga wala ta kabalo sa both as a story bitaw sa isa lang ka side sa coin atong nalantaw sa pikas wala. Wala That's siyang good. fan. It's very nice to know. Yeah, very intellectual ang imong mga una-una bahin ni ini. Anyway, Rashid, salamat kayo sa imong Yes, panahon ma'am. ha. Salamat kayo Thank sa you. pagduaw sa radyo natin Pagadian, mga ka-RN, ang ato ang programa sa Huawei Speaks. Every now and then, doon na tayo mga changes. Anyway, new uploads. Di ba gid po na ito kung anong pila ka days ang atong kuan. But nevertheless, atangin ninyo, kay naapa tayo uban ng mga kaubanan po sa Barangay Tiguma, nga ato apod nga makauban sa atong programa. Purpose na to is of course maila-ila sa atong mga kaigsunan dili man tanan no nga matuyok ninyo 100% kay daghan na kayo pila na bay kuan ron kanang populations Barangay Tiguma sa pagkakaron nanas mga 13K na ata okay, sila karon. ganana kadaghan unya di na ba na maato na tuyok-tuyok but through SOCMED social media at least makatabang ta Rashid no para Yes, makapaila-ila punta sa ato mga katawhan sa Barangay Tiguma. Lastly,
imong mensahe para sa ato ang mga katawan sa Barangay Tiguma. Wa pa manggipunta na sayo dugon sa mga plano ni President Bongbong Marcos sa atong umaabot nga BSKA, KE, ang ato ang mensahe na lang para kanila sa umaabot nga panahon. Go ahead now. So, ang ako lang na mahatag nga mensahe sa katawhan sa Barangay Tiguma ug labi na sa mga kabatan-unan, no, nga if ever man gani nga naay mga aktibidad sa Barangay Tiguma, imbita jud kay tamo, like dapat mo partisipar jud mo ana para manggani makabalo mo kung unsa naman gani ang padagan sa barangay karon. Wala jud na akong maingon. Okay. Once again, mga ka-RN, Rashid Gampong para sa ato ang programa sa Huawei Speaks. Again, sa pangalan na lamang sa tibuok pwersa sa radyo natin FM Pagadian ug sa ako ang tibuok staff sa Huawei Speaks ug sa Paloma Multimedia Services. Kini na lamang yung higala sa kahanginan, Huawei Belen. Hangtod sa sunod episode, maayong adlaw Pagadian.